Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. Welcome. Kumusta kayo dyan? Ako'y papasok sa aking trabaho. Kumusta kayo dyan mga kapatid? Saan sulok man kayo ngayon sa abroad? Sana'y mag-iingat tayo lahat. Kumusta mga kapatid, mga kabayan, mga kapatid ko sa YT. I-share ko lang sa inyo mga kapatid, mga kabayan, itong bagong protocol ngayon ng UWA sa Pilipinas tungkol sa ating mga OFW kapag tayo magbakasyon. Itong pinapatupad nila ngayon na bagong protocol, itong tinatawag na OFW Pass. So wala pa naman yan, di pa naman siya implement kasi inopen ko yung ano nila, yung portal nila is naka-close pa. Kumbaga advance information. Siguro after a month pa yan bago mag-approve. So ngayon tingnan ko nga nung nakaraan ay wala pa. So gusto ko sanang mag-fill up ng form noon dahil nga dyan sa bagong protocol na yan sa UWA, yung OFW Pass. So as usual pa rin siguro kapag tayo magbakasyon sa Pilipinas, OEC pa rin ang gamitin natin kasi yung OFW Pass na yan, ang pagkakaalam ko is yan ang ipalit sa OEC dahil yung OEC na yan is i-abolish na yata yan. So close pa yung website ng yung UWA tungkol yan sa OFW Pass na yan, kaya malamang ang gagamitin pa rin natin siguro yung OEC pa rin yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, sa mga OFW sa man ngayon sa abroad, may bago ng protocol ang ngayon, ang UWA ipapatupad itong ang tinatawag na OFW Pass. So mga kabayan, so pag na-approve na yan, so kailangan natin pumunta sa portal nila at mag-fill up para mabigyan tayo ng OFW Pass. Siguro permanente na siguro yan, parang OEC na rin. So dapat ang maganda sana dyan, di na sila papalit-palit pa ng bagong tulad ng OEC. Ilang taon lang tapos papalitan na naman ngayon ng tinatawag na OFW Pass. So tayo rin naman ang maapektuhan, mga kapwa ko OFW, no? Tayo rin ang ihirapan kasi uuwi tayo, kailangan pa nating pag-build up niyan sa kanilang portal para makakuha tayo ng OFW Pass na yan. So parang yan, parang travel yan eh. Mag-login tayo sa travel pass, yung travel departure saka travel arrival. So dalawa lang dati, pag na-approve na yan is tatlo na. So kailangan nating mag-test. Wala tayong magagawa kundi sundin ang kanilang protocol ng UWA. So sana naman sa sunod ay wag na nilang pabago-bago yan dahil para sa kanila is madali, pero para sa ating mga OFW is mahirap kasi kulang tayo sa time. Dahil ang time natin is trabaho, bahay. So sana sa sunod wag na sana nilang bago-baguhin pa yan. Parang sa akin lang advice ko lang, dahil kawawa naman tayo mga OFW kung lagi silang nagpapalit ng ganyan tulad ng OEC, tapos ngayon papalitan na naman nila ng tinatawag na travel pass, OFW travel pass yata yan. Ay nako, ang dami na talaga nilang requirements mga kabayan. Grabe, kapag bago ka palang uwi sa Pilipinas galing kung saang bansa man, tapos kailangan pa nila magpa-verify ng ating kontrata. So okay sana kung magpa-verify ka ng kontrata natin nang sa binibigay nilang link, mag-i-open mo yon, nakalagay doon no vacant. So anong gagawin mo? So 2 months pa lang, 3 months pa lang, mag-advance ka ng login doon sa link na binibigay nila, wala ka nang magagawa, wala ka nang slot dahil nakalagay doon no vacant. So anong gagawin mo? So doon ka na lang kukuha sa Pilipinas, mas maganda pa.
Kasi pag dito sa abroad, aywan ko ba, di mo maintindihan. Pag i-open natin yung link nila, ano pa lang ha, 2 months, 3 months pa lang bago ka nila bigyan ng schedule, nakalagay sa kanila is no slot available. Diyos mio, ano yan? Magtataka ka bakit no slot available, kahit sabihin nating maraming OFW sa lugar na kung saan man tayo, sa dami ng, siyempre yung naka-registered noon, nakauwi na yun, nakabalik na yun, siyempre magbabawas sana ang ano doon, magbabawas yung slot. Doon ka magtataka pag binuksan mo yung slot, is not available. Diyos ko, pag magreklamo ka naman doon bakit walang available, pag pumunta ka doon sa consulate, minsan yung pag magtatanong ka doon sa mga staff ng consulate, suplada pa. Tanungin mo ng maayos, sagutin ka ng babalagbag. Ay nako, di ba nila alam na tayo nagpapasahod sa kanila? So yun lang mga kabayan, no? Sana ay nakakuha kayo ng tip or idea tungkol dyan sa bagong protocol ng UWA, yung OFW pass na yan. Sana permanente na yan, di na nila bago-baguhin yan, kasi tayo din naman ang naapektuhan, no? Tayo mga OFW. Ang dami nilang hinihinging requirements. Uwi ka lang sa bansa natin. Tingnan mo yung mga ibang lahi dito, guys, mga kabayan, kahit saan man siguro sa abroad. Uwi sila sa lugar nila, walang ganyan, walang hinihingi. Punta lang sila sa airport, dala sila ng passport. Ayun na, wala nang tanong-tanong sa kanila kung katulad sa atin na OEC, tapos yung travel departure, travel arrival. Diyos ko, ano ba yan? Hindi naman tayo terorista sa sarili natin bansa natin, magbakasyon lang tayo. Ano ba yan? So yun lang mga guys, maraming salamat sa inyo. Ako'y nagpalabas lang ng aking saloobin. So maraming salamat, bye bye. Sana mag-subscribe kayo sa aking, sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe niyo naman ako at pindutin ang notification bell para update naman kayo, guys, mga kabayan, sa iba ko pang video na i-upload. Bye bye, maraming salamat.